Ang kasalanan ni Juan, kasalanan ni Juan. Hindi kasalanan ni Pedro. Ganun po ang prinsipyo sa Bible. Kahit nga po sa Quran. Kung yon ay kasalanan. Hindi man po yun kasalanan. Yung pag-impose ng martial law, hindi po kasalanan. Yung sinasabing mga abuses, that is the consequence ng rebellion po na ginawa ng mga tao noon. Because po, ang ating gobyerno has all the right to impose the martial law. Legal po yon. Ano anya, Mr. Maravillas, ang balita sa Happy Martial Law Day? Tiningnan ko mga kababayan yung mga newspapers ngayon. Kung may full coverage sa martial law activities, ang liliit po ng kwento. Aros wala pong mga pictures po, mga kababayan. Naiya na siguro na mag-publish ng mga pictures kasi mga langaw po yung nag-attend. Halos po walang tao. Ang makita po na ninyo doon, mas marami pa yung dineploy na mga pulis. Nakakaya yung crowd po. Gaya yung mga periodiko, aros hindi na mag-publish ng kwento, mga kababayan, tungkol sa martial law. Tingnan ninyo ito, Philippine Star. Ito yung mga balita sa Philippine Star. Iba man po, oh. May nakita kayo dyan na martial law? Ito po yung picture sa martial law. Ilan lang yung tao. Makita po ninyo, mga pictures. Mga, mga ginawang paintings po, oh. Yun lang, nag-iisa, mga kababayan, oh. Philippine Star. Ayan po yung mga kwento na pinapalabas ngayon. Ito naman po, Inquirer. Ito yung mga front page stories ng Inquirer, oh. Wala man pong kwento tungkol sa martial law. Apuera ng isang brief summary, mga kababayan, ng history ng martial law. Iyon lang po. Ito yung ginawa ng Inquirer. Naglagay ng brief history, mga kababayan, ng martial law. Ito naman yung Manila Times. Ang front page nila, wala mang martial law. Nagsawa na mga kababayan na magkwento tungkol sa martial law kasi wala mag-interesado. Yung mga tao, yung greetings po, Happy Martial Law Anniversary. What? Yung Manila Bulletin, mga kababayan, ito yung front page nila ngayon. Tapos dito, ito yung rally. Pinakita nila, makikita ninyo mga kababayan, yung martial law rally. Mga payong po. Close up yung pagkakuha para magmukhang marami po. Ito naman yung Manila Standard. Wala man po dito wala mang kwento ng wala mang kwento ng anniversary ng martial law. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung kabuang kwento at pag-uusapan natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated ng mga makatotohanan mga balita. Hindi po distorted, hindi fake news. Di ba? Yung kung ano lang yung totoo, mga kababayan, actual na mga nangyayari. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of Ophir. Ayos pa? Kaya iyang-iya sila, mga kababayan, ipakita yung mga footages, yung mga pictures kasi halos walang tao, mga kababayan, walang mga tao na nag-attend. Halos wala nang interesado.
Ito po yung yung tawag dito, yung rally nila doon sa Idsa Shrine. Yan ang crowd po nila, oh. Nakikita ninyo? Palaging ko. Yan po ang crowd nila. I-play ko, mga kababayan. Kung yan, nagwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Hindi nga mag 100 po. You see, mga kababayan, hindi mag 100, oh. Yan lang yung crowd nila. Mas marami pa yung mga pulis po na nakadeploy. Sabi rito, ongoing rally at EDSA People Power Monument. Mas marami pa yung mga pulis, mga kababayan na dineploy. Nakita ninyo, lahat yung mga pulis para magbigay po ng proteksyon sa mga nagrarally. Baka may may magsamantala, manggulo. Ayan po, mga kababayan, yung crowd nila. Ang crowd nila doon, mga pulis. Tingnan ninyo to, mga kababayan, empty. Empty street. Ito pala sa Mindiola pala to, mga kababayan, Mindiola. Empty street, sabi rito. Meanwhile, at Mindiola, the PNP are ready to protect the rallyists. Aros wala man pong tao. Nang dumating yung small crowd ito, pinapakita doon sa picture po, yung pinakita ko kanina, published by Manila Bulletin. Mga payong lang yung makikita po ninyo. Kasi konti lang naman yung nasa ilalim na tao. Parang yung strategy, mga kababayan, during the campaign of Santa Mama, para magmukhang marami po, mga kababayan, gumamit si Santa Mama ng mga props, mga balloons, at mga flowers po, kung ano-ano, na mga ginawang props. At pag pinicturan, mga kababayan, may editing, nagmumukhang mga sibuyas. Tapos, publish sila, mga kababayan, ng balita na libo-libo. Mga 100,000 na niya, 500,000. Yung crowd niyang dumalo sa mga rallies, yung ang strategy ng mga dilawan. Kaya ang ginagawa po ng mga dilawan, nagpapa-interview na lang po sila sa mga dilawang media. May mga press statement sila, mga kababayan, na ginagawa. Kung hindi, sa Congress. Nagsasalita sila, mga kababayan, tulad ng presidente ng Partido Liberal, yung matandang lagman, si Edsel, mga kababayan, na taga rito sa aming lalawigan sa Albay. Siya naman ang po yung nagsasalita na lagman laban sa mga Marcos, kasi yung anak niyang gobernador, si Grix Lagman po, Bongbong Marcos na po. Sumama na po kay Bongbong Marcos. Ito yung presidente ng Partido Liberal, yung matandang lagman. Basahin ko po yung sinasabi niya. As published, mga posted by Impact Leadership, sabi rito, there can be no forgiveness without remorse and repentance. House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Estela Kimbo was silent at first before answering yes to question of whether she agrees with Liberal Party President and Albay Representative Edsel Lagman's statement that there can be no forgiveness without remorse and repentance from the surviving implementers, perpetrators anya, and beneficiaries of martial law. So ito yung pinos, mga kababayan, dito, nag-impact leadership na tingin ko,
Pinklawan po ito. Pinaiya niya rito, mga kababayan, si Representative Stella Kimbo, sabi rito, awkward silence yung sagot niya. Awkward silence muna. Tapos, sabi ni Kimbo rito, yes, Madam Speaker. Nang sabihin mga kababayan ni Edsel, there can be no forgiveness anya without remorse and repentance from the surviving law, martial law implementers, perpetrators, and beneficiaries. Would you agree anya with that statement? Sabi po ng matandang lagman. Ang sagot mga kababayan ni Stella Kimbo, awkward silence. Tapos, yes, Madam Speaker. Di anya Mr. Maravillas yung masasabi mo. Medyo nalito siguro. At hindi ready si Kimbo. Hindi ready siya. Kaya napaisip siya. Tapos biglang napa-agree ni Edsel Lagman. Unang-una po, Congressman Kabayang Edsel, itong statement mo po na there can be no forgiveness without remorse. Wala man po na yung mga Marcoses po, hindi man po humihingi ng tawad sa pag-impose ng martial law. Kayo lang naman po yung namimilit. Di ba? Yung mga dilawan man lang po at saka yung mga damaso, ang sige ang salita na dapat humingi ng tawad. Hindi po kailangang humingi ng tawad kasi po, Congressman Edsel Lagman, yung martial law po, tama yon. Hindi mali yung imposition ng martial law. You can ask those people na nabuhay nung martial law, tuwang-tuwa sila. Kasi dahil nga po sa martial law, hindi tayo po nahulog sa komunismo. That was the right thing to do, mga kababayan. Kaya paano kailangang humingi ng forgiveness? Walang dapat ihingi ng forgiveness yung mga Marcoses. Lalo na yung matandang Marcos. Unang-una, yung matandang Marcos patay na. Di ba? Alangan man ihingi ng kanyang mga anak o ng kanyang asawa. Ang kasalanan ni Juan, hindi kasalanan ni Pedro. Ganun po ang prinsipyo sa Bible, kahit nga po sa Quran. Kung yon ay kasalanan, hindi man po yun kasalanan. Yung pag-impose ng martial law, hindi po kasalanan. Yung sinasabing mga abuses, that is the consequence ng rebellion po na ginawa ng mga tao noon. Because po, ang ating gobyerno has all the right to impose the martial law. Legal po yon. In the government has all the right to use sword. Ngayon po, ang sword nung panahon, sabi sa Bible, ngayon po in modern time, baril. Di ba yung laging ina-accuse ninyo na gumamit ng dahas? Paano hindi gumamit ng dahas yung ating gobyerno? Kasi po yung mga tao na nag-rebel against the government, gumamit ng dahas. At yung pag-rebel po is wrong. Isa pong kasalanan, kaya ang dapat po na humingi ng forgiveness po yung mga nag-rebel against the established government, duly constituted authorities. Binabaliktad po ninyo, baliktad kasi yung mga pag-iisip ninyo na mga dilawan, mga pinklawan. Ang gobyerno po may karapatan na mag-impose ng martial law. Kasi yung mga anti-government forces umalsa and they use arms. Siyempre, yung ating gobyerno gagamit din ng armas to quell the rebellion. Mali ba yun? Edsel? And that is biblical, mga kababayan. Alam ba ninyo po? Many times na-discuss ko na siya po. Pero ulitin pa rin natin ngayon. Sabi po sa Romans chapter 13 verse 1 to 7, ito yung mababasa natin. Let every soul be subject daw unto higher powers. Bawat kaluluwa
Ah, unless wala na kayong kaluluwa or halang ang iyong kaluluwa. Di ba? Bawat kaluluwa daw, tingnan ninyo, let every soul be subject unto higher powers. Dapat daw nagpapasakop sa mataas na may kapangyarihan, sa may kapangyarihan, higher powers. Referring to government, mga kababayan. For there is no power but of God. Ang kita ninyo, every power pala, inayaan ng Diyos, mga kababayan, na magpatupad ng batas. You see? Ang gobyerno po galing sa Kanya. Hindi man po yung tao ang nagsimula ng gobyerno. Alam ba ninyo na ganon? Ang naglalang ng gobyerno na ngayon ay ginagawa ng tao, galing siya sa Diyos. So sabi rito, the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. Kaya pag ikaw ay sumalungat sa gobyerno, hindi lang yung gobyerno, yung iyong sinasalungat, mismo yung may lalang, yung ating Panginoong Diyos sa langit, ang sinasalungat ninyo. Naintindihan ninyo, matandang Itzel? Magbasa kasi kayo ng Bible. Ang binabasa kasi ninyo, yung libro ni Mao Zedong. What? Ni Lenin, mga atheist yun, hindi naniniwala sa Diyos. Sila yung nagtanim ng rebellion sa isip ng mga tao sa buong mundo. Ayun ang pinag-aralan dito sa Pilipinas, kaya nagkagulo-gulo ang ating bansa. Kasi ang pinaniwalaan ninyo na author, na leader, yung mga leader na hindi kumikilala ng Diyos, yan tuloy ang nangyari sa atin. Naghirap ang Pilipinas. And they that resist shall receive to themselves damnation. Kaya ang inabot po ninyo na mga kumontra sa gobyerno, sumanungat, nagrebel against the government of Marcos Sr., damnation. That is a natural consequence. You see? Tapos sisisihin ninyo yung Marcos Sr., yung Marcos family, ginagawa lang nila yung trabaho nila because they are ordained by God as leader of this country. Na isaayos yung ating bansa. Putting order using the sword. Hindi man po illegal yung gumamit ng baril. Kaya nga po, bawat bansa sa buong mundo may armed forces. Illegal ba yung existence ng armed forces? Di ba legal yon? Ang illegal po, yung mga hindi authorized na mag-carry ng firearms, pero nagkikarry sila ng firearms and rebelling against the established, duly constituted authorities. Naintindihan mo, matandang Itzel? Ano sabi rito sa Romans chapter 13, verse 1 to 7? For rulers are not terror to good works. Kung baga tinirorize kayo ng gobyerno ni Marcos Sr., kasi gumawa kayo ng masama, kasi daw, sabi rito sa Romans 13, for rulers, ang mga rulers daw, ang mga namumuno, are not terror to good works. Pag gumagawa ka ng mabuti, o di, anong rason na ititerrorize ka ng gobyerno? Sino yung tinirorize ng gobyerno during the martial law? Yung gumawa ng masama. Tulad ninyo. Tulad ni Ninoy at yung mga barkada niya. Kaya pinakulong siya. Tama yung ginawa ng Marcos na pinakulong sila. Kung hindi po, nadadama yung mga mamamayang Filipino. Nagkagulo-gulo po yung ating bansa. So sabi rito, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good. Gumawaan niya kayo ng mabuti.
Yung ginawa po nila during the time of Marcos, masasama. Imagine, kung hindi naagapan yung MB Karagatan, butit na huli yon galing sa China po. Libo-libong mga armas sinusupply nila. Ano yung purpose nun? To topple the Marcos government. You see, ang gustong mangyari kasi ninyo, habang kayo umaalsa, wala lang gagawin yung gobyerno. Pwede ba yon? Bakit nang pumalit si Coricong, nagrally yung mga magsasaka doon sa Mindiola? Ano yung inabot nang nilagay ninyong presidente? Mindiola Massacre. Pero nag-EDSA people power kayo. EDSA 1. Umalsa kayo laban sa gobyerno ni President Marcos. Ano nangyari noon? Bloodless revolution. Umalis na lang. Yung strong leader, umalis. You see? Tapos, pinipinta ninyo, masama si Marcos. Ano masama si Marcos? Walang nagdanak na dugo ng EDSA 1. Nang tumake over si Coricong, Mindiola Massacre yung nangyari sa mga magsasaka, nakasama doon sa naglukluk sa kanya sa posisyon. Naintindihan ninyo, matandang Edsel? So ang dapat po na humingi ng tawad si Coricong at yung mga dilawan. Binabaliktad ninyo, gusto ninyo maghingi ng forgiveness po yung mga Marcos, yung nang-agaw ng posisyon, ang nanalo nun po sa eleksyon, hindi man si Coricong, Marcos Tolentino po. Nang-agaw kayo ng gobyerno. Lahat illegal yung ginawa ninyo. You see? Kaya yung mga nag-alsa laban sa gobyerno during the time of Marcos, magbasa kayo ng Bible para maituwid yung inyong mga pag-iisip. Mali po yung inyong mga ginawa. Tama ang ginawa ng Marcos. He has all the powers. He has all the right. Siya yung Pangulo eh. Kung hindi kayo nanggulo, wala sanang nangyaring ganon. Tama? O, ito yung sabi sa Samuel. Hindi lang sa New Testament Romans. Pati sa Old Testament book, ito yung mababasa natin about rebellion. Gino-glorify kasi ninyo yung rebellion. Mali po, isa pong kasalanan yung rebellion. Kahit nga sa pamilya po. Ang isang rebelding anak, ano yung inaabot ng rebuilding anak sa magulang? Di ba kapahamakan? Ganon din sa mga mamamayan. Kaya, isa po siyang kasalanan. No? Basahin ko sa inyo. 1 Samuel chapter 15 verse 23. Sabi rito, mga kababayan, for rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity in idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Kita ninyo? Ano sabi ni Haring Solomon, mga kababayan? Sa Proverbs 17 verse 11. An evil man seeks only rebellion. Naintindihan mo, matandang Edsel? Ang rebellion pala gawain ng isang evil man. Kaya hindi akong may sabi niyan. Baka sabihin ninyo, red tagging ako. What? Malayo naman niya, Mr. Marabili. Si Maman yung kaulugan. Iba man ang kaulugan ng red tagging. Evil tagging ako. Ang nagsabi po, si Haring Solomon, pinakang matalino sa mundo in the history of humanity. At nasusulat po sa Bible, Proverbs 17 verse 11. An evil man seeks only rebellion, and a cruel messenger will be set against him. Will be sent pala, hindi set. Yan po, Proverbs. Will be sent against him. Kaya kung si Marcos po, nagpadala ng mga sundalo to quell the rebellion, ayun po,
That is part of his right. That is part of his obligation as a ruler to put order. Sinabi niyo yan, ang daming abuses, tapos cruelties, brutalities. Ito mismo yung sinasabi rito, mga kababayan, sa sinulat ni Solomon. A cruel messenger will be sent against him. Kaya kung nilabel ninyo na brutal yung nangyari sa mga lumaban, yun ang consequence kasi ng sin. The sin of rebellion. You see? Talagang yun ang aabutin ninyo. Bakit? Nag-alsa kayo, armed, struggle yung pinasok ninyo. Asa pa kayo, nagagamitan kayo ng kids gloves. Siyempre gagamitan kayo ng kamay na bakal kasi gumamit kayo ng kamay na bakal. Bakal sa bakal. Tapos sisisihin ninyo yung Marcos kung bakit gumamit ng dahas. Sino ba yung una na gumamit ng dahas? Kung hindi kayo gumamit ng dahas, walang rason yung Marcos na gumamit ng dahas. Bakit? Naniniwala tayo? O tingnan ninyo yung peaceful it's a people power. Sinusulsulan si Apolacay ng kanyang general, si Fabian Ver. Nilulusob na niya tayo, abante sila ng abante. Ano niya yung gagawin natin? Gusto na mag-mobilize. Gusto nang i-atake ni Fabian Ver. Yung crowd, sinaway po ng matandang Marcos. No, anya. Wag. Disperse them peacefully. Kaya nga po, bloodless, it's a people power, bloodless revolution. Wala man armas kasi doon. Protesta lang yung nandoon. You see? Kaya hindi gumamit ng dahas. Walang dahas kasing ginamit din yung mga tao. Iyong credit po sa peaceful, bloodless revolution po. Grinab pa ng mga madre ni Cardinal Sin, ng mga pari. Sila daw, mga kababayan, yung dahilan ng bloodless. Naging bloodless po yon, mga kababayan, yung It's a People Power 1. Kasi ayaw ni Marcos kayong saktan. Mahal ni Marcos ang mga Filipino. All his life kasi, sabi niya, ay ipinaglaban niya yung mga mamamayang Filipino. Pagkatapos, gagamitan niya ngayon ng dahas, na hindi man po gumagamit ng dahas during the It's a People Power Revolution. Ang ginawa niya, umalis na lang siya. And that is history. Yon ang totoong istorya. Yon ang nakita ninyo, mga kababayan, doon sa Made in Malacanang. That is the version, mga kababayan, ng mga Marcos family na ayaw makita ninyo ng mga dilawan. Kaya ayaw nila sa revision of history. Minamali nila. Minamasama nila. Isang kasalanan ang revision of history. Paanong naging mali ang pag-revise ng history? Pag mali ang historya, dapat itama. Yung history na nababasa natin, historya lang nila yon. Yun ang side nila. Para fair po, dapat yung side ng mga Marcos ay malaman din po natin at mabutit na lalaman na ngayon ng mga tao. Yun ang rason kung bakit nilalangaw yung mga rallies ninyo dito sa Happy Martial Law Anniversary. You see? Ano sabi sa Salmo? Salmo 68 verse 6. God settles the solitary in a home. He leads out the prisoners to prosperity. But the rebellious dwell in a parched land. Malinaw, matandang Edselagman. Kaya pag nag-rebel ka talaga, gutom ang aabutin mo. Normal yun, sabi sa
sa Bible, you will live in a parched land. Ngayon, sabi pa ng matandang Edsel, no to historical distortion anya. Ayan yung sinabi niya mga kababayan kahapon ba to? The other day, sabi rito, Albay 1st District Representative Ed Silagman asked the National Historical Commission of the Philippines whether they are aware of this distortion and revisionism. House Committee on Appropriations Vice Chairperson Christopher de Venecia, sponsor of the very much aware, sponsor of the NHCP budget, replied that the NHCP is very much aware of the situation and is amping up its efforts to produce research materials to counter the disinformation. So, ang ibig sabihin ni matandang Edsel po, dinidistort ng mga makamarcos yung history. Hindi po dinidistort. Mali po, matandang Edsel. Ini-straight po. Kung sa Bicol, tinatanos. Ano ba yun sa Tagalog? Tinutuwid. Ang history po, yun ang mismong distorted. The Dilawan history. of the Marcos so-called dictatorship. Di ba? Tinutuwid lang po yung talagang una ng distorted history. Kasi nagsulat po mga dilawang historians. Yung version lang po nila. Yung version ng mga Marcos, itinago nila mga kababayan o inignore nila. Ayaw nilang mapakinggan. Kasi pag napakinggan ng mga mamamayang Filipino, napakinggan na nga po, kaya nanalo by landslide. Si President BBM. Di ba? Napapahiya kasi kayo na mga dilawan. Nagigising yung mga mamamayang Filipino. Kaya nga, laging nilalangaw yung mga rallies ninyo. Ano ang sabi ng mga magagaling na historians? About history. Basahin ko po sa inyo. Sabi ng American historian na si Henry Steele Comager, history niya is a jungle of accidents, blunders, surprises, and absurdities. And so is our knowledge of it. But if we are to report it at all, we must impose some order upon it. We must impose order upon it. Yun ang dapat na ginagawa natin. Put order. Ituwid natin. Kasi nga po, ano daw? Ang history daw is a jungle of accidents, blunders, mga kamalian, surprises and absurdities. Tama yung, sino nga yung actress na yun, mga kababayan, na gumanap na Irene Marcos, na ang sabi niya sa interview, ang istorya niya ay parang chismis. Chismis lang. Tama yun po. Chismis lang po nila yon to serve their vested interest, political interest ng mga dilawan. Hindi man po interest ng mga mamamayang Filipino. Kasi kung interest talaga ng mamamayang Filipino, yung pakay ninyo po, o di gumanda na sana yung buhay ng mga mamamayan. More than 30 years kayo na nag-rule sa ating bansa, lalong napasama. What? You see? Ano pa sabi rito, mga kababayan? Tayo po, pag nag-discuss tayo, may base at may basa. Basa. Sabi po ni Napoleon Bonaparte, French ruler. Kilala ninyo siguro, siyempre. Napaka-bantog sa history, mga kababayan, ni Napoleon Bonaparte. Sabi niya, history is a set of lies. Agreed upon. Nagkasunduan niya ng kasinungalingan, isinulat, history siya ngayon. Yan ang kasinungalingan po, isinulat ng mga dilawang historians. Ayaw nilang baguhin natin. What?
Parang yung history lang po ng Pilipinas, the land of Ophir. Sino na nagsulat? Yung mga friars to serve the interest ng Spanish Empire. Para tayo mga kababayan ay ignorante lang at mamanipulate nila tayo yung buhay ng mga mamamayang Pilipino. Kaya tama po na i-research natin yung ancient history ng Pilipinas na si Magellan po, hindi po siya yung nakadiscover ng Philippines. Kasi before pa ni Magellan, ang dami ng tao rito. Pinatay nga siya ni Lapu-Lapu. Itinago mga kababayan ang totoong history, the ancient history, para mamanipula tayo. This land is the land of gold, the land of creation, the pearl of the Orient Seas, mga kababayan. Where Eden lost, sabi ni Dr. Jose Rizal. Adios, patria adorada, Rion del Sol, querida, perla del mar de Oriente, nuestro perdido Eden. Yan po ang Pilipinas, the land of Ophir. That is the biblical history of this country na dapat po ay ating alamin, sapagkat ang hindi raw marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Tama pa? Pinaniwala tayo in the history na sinulat ng mga Jesuits na tayo po, mga kababayan, mga barbaro, uncivilized society, highly civilized po tayo before pa silang dumating dito at napakayaman ng ating bansa. Ayaw nila na madiscover natin na ang kayamanan natin ay nasa kanila na. Vatican and may control, mga kababayan ng Marcos Gold. Baka niya, Mr. Maravillas, ma-fact-check na naman ng Pera Files. Vera pala, Vera Files at saka ng Raplayar. Lagi man yan. Ha? Lagi na lang nilang ginagawa yon pag nagsasabi tayo ng mga katotohanan sa kanila po. Fake news. Baliktad po ang totoo. Sabi pa rito, sabi ni American satirist Ambrose Bierce, history is an account, mostly false, o kita ninyo, of events mostly unimportant, which are brought about by rulers, mostly false. Yan po ang sabi niya, mga kababayan dito. Ano ang sabi pa, mga kababayan, about history? Si Dan Brown, kilala ninyo to. Dan Brown, American novelist, 1964. Sabi niya, history is always written by the winners. Kaya yung history ng Pilipinas po, kung sino yung may kontrol ng politika ng ating bansa, sila yung nagsusulat ng history. Gaya yung history po, yung recent history natin, sinulat yun ng mga dilawang historians, mga biased sila. Yung kwento lang po nila, yung side lang po nila. Yung mabubuting ginawa ng mga Marcos, nilunod nila po, tinago nila. But sabi po nga, mga kababayan, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Biblical po siya, kaya lumitaw yung katotohanan ngayon. Landslide si President. Talo, natunaw yung mga dilawan, mga kababayan. History is always written by winners. When two cultures clash, the loser is obliterated. And the winner writes the history books. Books which glorify their own cause and disparage the conquered foe. Sino nagsulat niyan? Si Dan Brown, American novelist.
Kaya natatalo na yung kasinungalingan mga kababayan ng mga dilawan kasi nag-take over sila. More than 30 years sila na nag-take over sa ating bansa. Kaya sila nagagalit, no to revisionism daw. What? Hindi masamang i-revise ang maling history, dapat na itama. Tama po tayo? Yan man lang po mga kababayan. Napahaba yung ating kwentuhan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.